Meron na ba dito nakapag-share? Sino na nakapag-share dito ng Word of God sa ibang tao? Di ba? Brother? Marahil, ito na siguro ang pinakamahirap. No? Sa buhay po ng mananampalataya, no? Minsan, masipag tayong mag-a-attend ng mga gawain. Pastor, linggo-linggo, wala akong absent. No? Pastor, lahat ng devotion, nandyan ako. Bible study, nandyan ako. No? Pastor, pagawain mo na ako ng lahat. Paglutuin mo na ako, pagdalhin mo na ako ng ganito. Huwag mo na lang muna ako. Iubliga, huwag na, hindi ko pa kaya. No? Ganyan ba tayo mga kapatid? So, hindi po ito sabihin natin na ito po ay stage. No? Masasabi po natin bilang mga mananampalataya na kapag tayo ay nadoon na sa kalagayan na na-share na natin. No? Ito na po yung sabihin natin na ni-reach na natin. No? Yung pinakin o yung rurok ng pagiging mananampalataya. Kasi dito na yung time na tapos na yung ating equipping sa ating mga sarili at tayo ay nakakapag-share na. We are ready to share the Word of God. Pero yun nga, ang problema, most of the time, iniisip natin hindi pa natin kaya, hindi tayo equip. Kaya nga mga kapatid, paano po tayo ma-equip kung hindi din po tayo nagpa-participate? So, the stage, doon po sa pagiging mananampalataya, napakahalaga po nitong mga kapatid. To share the Word because it is our mandate. Kumbaga eto na yung natin Eto na yung graduation natin. Kung ikaw bilang mananampalataya hanggang hindi mo na i-share yung Word of God, parang nananatili ka dun sa kalagayan na you're still parang Christian. Pastor, kasi member ako ng secret order of Christianity. Ako ay undercover Christian. Nung na-share ko na sa inyo, nung college ako sige na, kung anong ginagawa nila, sama-sama. Tapos sabi nung minsan yung nanay ko hindi pumayag, invite mo yung mga classmate mo, college na ako. Invite mo sa bahay at magpapaservice ako kasi birthday mo. Tapos sabi nung kaklase ko, Christian ka pala. Christian ka pala. Para akong binuhusan ng mainit kasi pasimuno ng kalokohan. Tapos sasabihin sa'yo, Christian ka pala. Ang sakit, Tapos simula nun, hindi siyempre, Christian Nanay, officer, tatay officer, tapos mga founder ng church. Yung pastor ang dala sa bahay. Tapos pasimuno yung anak ng kalokohan. Siyempre, yung mga nakakilala nun, hindi siyempre, ano ka ngayon? Bago ka ngayon sa barkada mo. Hindi ka na yung katulad ng dati. Christian ka pala. Ganyan. Ganun ba tayo? So, hindi po tayo pwedeng mananatili dun sa kalagayan undercover. Kaya nga mga kapatid, as we go in our walk with God, the mandate of making disciples of nation, yun po yung habilin sa atin. Pastor, sabihin mo naman, isang mga disipulo lang po yan inihabilin ng Diyos. Mga kapatid, bilang mananampalataya, ito po ang mandato sa atin ng church. Bilang church, ito po yung pinakapuso. Kaya minsan, tandaan po natin, we do not exist para lamang magsama-sama dito. Gusto nyo ba? 20 years, 30 years from now, mag-celebrate tayo ng 50-year anniversary, tayo pa rin. Walang bagong mukha. Gusto nyo ba yun? Diba? Yung mga kabataan ko, kaya tayo dumami kasi nagkaanak na si Lola, nagkaanak na si Sandy, yung mga nagdagdag sa akin, yung mga anak-anak na lang nila, ako na lang natin. Gusto nyo ba yun? Diba? So mga kapatid, nabubuhay po ang church. Nabubuhay ang church to evangelize. Yun ang purpose natin, hindi yung para tayo magpadami na lang ng pondo. Huwag gumastos. Maraming ganyan Parami lang sila ng parami ng pondo, ayaw naman gumastos, ayaw mag-invest sa evangelism, sila-sila na lang, masaya naman yung pamilya, pastor. Naalagaan naman mo
naalagaan natin yung tayo na lang. Hindi naman pwede yun. So, tayo po ay nag-exist as a church to be effective witnesses. No? Saksi. No? Kaya nga napakaganda ng saksi eh. No? Kaso ang problema, hindi tama yung saksi. No? Nagsasaksi sila sa hindi tamang paraan. Pero bilang mga saksi ng ating Panginoong Hesus, ito po yung mandato sa atin. To go and make disciples of nations. So mga kapatid, mahaba po ang message natin today. Pero huwag kayong mag-alala, part 1 po ngayon. Sa Linggo, part 2. No? So, our message for today is about being effective witnesses of the gospel. No? At tayo po ay during these Sundays po ng before the anniversary, ito po yung tema natin. At pagkatapos po ng anniversary, magpo-focus naman po tayo doon sa mga messages about baptism. No? Kasi dapat po makita natin kung ano ba yung dapat kalagayan natin. No? At ito po yung naging conviction ko sa ating church. No? Na ang bawat mananampalataya, makita natin kung ano na yung stage natin, kung nasaan ba tayo ngayon, at ano yung dapat goal natin. No? So mga kapatid, our reference text is Acts chapter 8 verses 26 to 40. No? Bigyan po natin ito ng background bago po tayo magpatuloy. No? At bago po yan, tayo po na po ay manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Salamat po sa pribilehyo na kami ay nakapunta sa inyong bahay-sambahan at upang makapagpasalamat, makapagpuri Panginoon at makapakinig ng inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, na gabayan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig at anuman Panginoon yung mga bumabagabag sa amin, anuman yung mga iniwan namin sa aming mga tahanan ay maisang tabi namin. At maipokus namin, Panginoon, ang mga oras na ito sa iyo lamang, Panginoon. At nawa, Panginoon, makita namin ang gravity nito, makita namin ang aming kalagayan, at ang mga dapat namin gawin, Panginoon, upang masunod ang inyong kalooban na nababatay, Panginoon, dito sa mensahe na aming pagbubulay-bulayan. Muli po, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, open your Bible, mga kapatid, in Acts chapter 8, no? At sundan niyo po ako kasi bibigyan natin ng konting background ito. So in verse 1, no, dito po makikita nyo doon sa Acts, merong title diyan sa Acts chapter 8, ang nakalagay po diyan, inusig ni Saulo ang iglesia, no? Si Saulo po, bago po si Apostle Paul, siya po ay si Saulo, no? Saul o Tarsus, no? Bago po naging apostol, alam naman ito, no? Nilirikap lang natin. Bago po naging alagad po ng Diyos, si Apostol Pablo, siya po ay umuusig. No? Siya ay matindi ang kanyang devotion sa Judaism. No? Dito, sa verses po na to, in verses 1 to 3, sinang-ayunan niya yung pagpatay kay Stephen. Kilala niyo si Stephen? No? Binato siya hanggang sa mamatay. No? Pero dito, ang konteksto kasi nito, may kinalaman si Apostle Paul, si Saulo. Si Saulo muna yung gamitin natin pangalan, no? Sa mga panahon na ito. Kasi pinayagan niya. Kung tutusin, meron siyang authority na wag mapatay itong si Stephen. Pero hinayaan niya, no? So, ito yon yung mga verses na yon. So, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen, no? So, inuusig niya yung mananampalataya, no? At mababae, malalaki, ito ay kanyang pinakukulong pag nalaman na ito ay mga naniniwala kay Kristo. No? So, iyon yung background natin. So, at the same time, habang nangyayari yung mga pag-uusig, no? Si Felipe, no? Yung ating bida ngayon dito sa ating pagbubulay-bulayan, si Felipe po ay isang deacon. No? Hindi po siya kasali sa apostol. No? Siya ay layman, sabihin natin gano'n, na parang kayo, no? Parang kayong lahat, no? Hindi siya clergy, hindi siya apostol, siya ay kasbahagi doon sa mga disipulo. Yung mga pagkasi sinabi ng disipulo,
Ito yung mga tinuturuan, pero hindi siya kasama doon sa 12. No? Kaya nga siya yung deacon. Ang trabaho ni Felipe, most of the time, nagsiserve siya. No? Nagsiserve siya. So, nung mga time na ito, nung inuusig ang mga mananampalataya, itong si Felipe ay pumunta sa Samaria. Kilala niyo ba yung mga Samarians? No? Yung bumabaksak tapos nag-summer? Hindi. No? Yung mga Samaritano, yan, Samaritano. Sila ay mga half Jew and half Gentiles. No? So, Pastor, paano nagkaroon ng lahi ng Samaritano? So, na-discuss natin noon yung panahon ng Neo-Assyrian, no, nasakop ng Assyria ang Israel, nagkaroon siyempre nakapag-asawa, no? Kasi ang mga Hudyo hindi sila pumapatol sa hindi Hudyo. Pero itong mga native na ito ay nakapag-asawa sila ng mga Assyrian. So half Jew sila, half Gentile. So doon nagmula yung lahi ng mga Samaritano. So alam naman niyo yung istorya, no? Mayroong conflict between the Samaritans and the Jews. Diba? Yung babae Samaritano, naalala niyo yung kwento? Oo, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ako isang Samaritano. Ikaw ay isang Hudyo. No? Yung kwento ng ating Panginoon doon, no? Yung sa pag-inom niya ng tubig. No? So, dito mga kapatid, sa scenario natin na ito, si Felipe ay nag-mission sa Samaria. No? At doon naging effective siya, mga kapatid. No? Maraming tao ang tumanggap, maraming tao ang nakakilala sa ating Panginoong Hesus, marami siyang pinagaling, mga himala, maraming nagpabautismo. No? At noong mga tayo na yun, itong si Peter at itong si John, nagpunta rin doon. No? At sumama sila doon sa ministry. No? At dito, makikita nyo rin yung mga later verses na nabanggit niyan si Simon. No? Si Simon na salamangkero. Tingnan niyo yung mga... Kaya nga mga kapatid, pag pupunta po tayo ng church, pakiusap po, magdala po kayo ng Bible. No? Kung malaking Bible sa telepono, wala pong problema. No? Makita nyo lang yung ano. Pupunta tayo sa trabaho, may dala tayo susi ng amo, may dala kayong ticket ng bus, no? Pupunta kayo sa church, kailangan may Bible tayo. No? So, nakita nyo dyan yung si Simon, na salamangkero, narinig nyo na ba yun sa Bible? No? Yung si Simon the Magician, salamangkero to, na taga Samaria. No? Nakita nyo kasi, na nung nandun si John sa si Peter, nagpapagaling sila, nag-lay hands. At yung Holy Spirit talagang nakikita niya na may kapangyarihan itong dalawang apostol na ito. At ang sabi ni Simon, sabi niya, inopera niya ngayon ng pera. Na pwede bang, parang gusto niyang bilhin yung kapangyarihan ng dalawa. Di syempre, nirebuke sila. At sabi ng dalawa, sige, magsisi ka. No? Kung hindi, mapapahama ka kasi hindi mali ang iyong puso. No? Kung tingnan niyo yung pag-uwi niyo po ng bahay, basahin niyo po yung mga verses na yan. No? So, nung time na yan, dito na po tayo mag-take off doon sa verses 26 to 40. No? Kung makikita nyo, si Felipe at ang pinuno taga Ethiopia. No? Kasi dito mga kapatid, bago na-meet ni Felipe itong yung eunuch na ito, maganda yung kanyang ministry sa Samaria. No? At gusto ko na makita nyo na out of the sudden, no, na maayos yung ministry ni Felipe, ay bigla siyang inalis doon at pinapunta dito para mag-meet itong eunuch. No? So doon tayo. No? So basahin mo natin in verse 26. Pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. No? Halos hindi na yung dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe samantalang isang eunuch na pinunong taga-Ethiopia na inagyaman ng Candace, reyna ng Ethiopia. So mamay i-discuss natin to. Ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pag-uwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng sa verse 29, sabayan mo ang sasakyan iyong utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang iyong binabasa?
Sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang sinasabi ng kasulatang binasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit gupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino man makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat tinitig nila ang kanyang buhay. So, stop muna po tayo doon. So, mga kapatid, ito yung scenario, no? And based on this, we will see how to be an effective witness dito, based dito sa Philip's example. No? So, una mga kapatid, paano ba tayo magiging effective witnesses? Paano tayo makakapag-share? Paano tayo magiging isang mabuting tagapagpahayag o misyonaryo? So, ito pong si Philip, tinatawag siya as the great evangelist. No? Kasi sa Biblia, di ba, ang sabi, may mga pinagkalooban, no, na makapagturo, makapagpahayag ng salita ng Diyos, may mga evangelista. So, nakasaad po ito. No? Sa Biblia, mayroon talaga mga evangelist. No? At si Philip po yung isa doon. No? So, una mga kapatid, how to be an effective witness is we must be obedient to the Spirit. No? Kailangan po tayo ay masunurin doon sa Banal na Espiritu. Sabi po doon sa 26, balikan natin, no? Pagkatapos sinabi ng angel ng Panginoon, no? Pumunta ka sa gawing timog, no? Sa daan mula sa Jerusalem, pumunta ka. No? So mga kapatid dito, the angel of the Lord spoke to him. No? Pumunta ka. No? Walang paliwaliwanag, basta pumunta ka doon. Di ba sabi nga natin kanina doon sa background, ang ganda ng ministry. Di ba? Maraming tumatanggap, maraming pinagagaling, no? Maraming binabautismohan. Pero out of the sudden, sabi ng Spirit of the Lord, no? Ang sabi ng isang anghel sa kanya, pumunta ka, no? Doon sa Gaza. No, ito mga kapatid, ito pong daan sa Jerusalem papuntang Gaza, ito po ngayon yung Gaza Strip. No, kung narinig niyo sa mga balibalita, sa ito yung Gaza Strip. At ito po, mula sa Samaria, ito ay almost 96 kilometers, no, layo. No? Halos 100 kilometro. At hindi po madali noon, no, lakad. So ilang araw din na biyahe, no? Hindi pala biyahe, naglakad. No? Ilang araw na naglakad itong si Philip papunta doon sa disyerto ito. So may mga puntos po tayo dito mga kapatid na makikita. Yung obedience niya, hindi po sinabi, hindi in-explain. Basta pumunta ka doon. No, wala pong siyang idea kung ano yung kanyang pupuntahan, kung sino yung kakausapin. Basta pumunta ka doon. No? So, just go. No? Yung po ang sabi ng Banal na Espiritu sa kanya, nung anghel. No? So, mga kapatid, minsan, sinasabi sa atin ng Diyos, no, na may mga pagkakataon sa ating buhay na mayroong gustong pagawa sa atin ng Diyos. Pero, ang problema ay sasabihin natin, sige, susunod ako. Pero pag alam na natin, minsan kasi pag alam na natin yung paggagawa sa atin, tulad nga yung sinabi ko kanina, sige, pastor, mag-share ako, magluto na lang ako, pastor. Magdadala na lang ako ng putas o ano na lang, ako magdidipur, wag na lang ako i-assign doon. Pag alam na natin yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos, marami tayong alibay, marami tayong dahilan. Pero dito mga kapatid, nakita natin, no, that Philip, hindi niya inisip, basta sumunod siya mga kapatid. Even though it doesn't make sense. Hindi nyo ba naisip, ang ganda ng ministry niya doon eh. Effective siya. Araw-araw maraming tumatanggap, araw-araw maraming binabautismuhan. Kaya na yung salamangkero, alam niyo ba yung salamangkero na yun na si Simon? Nagpabautismo sa kanya yun, kay Philip. Kaya lang, nung nakita si Peter sa si John, na-amaze siya dun sa laying of hands eh.
Tapos inopera niya, magkano baka pwede naman bilhin, parang bilhin ko yung powers ko. No? Pero nga mga kapatid, ano yung ibig sabihin ko? Talagang effective yung ministry ni Felipe, ni Philip doon sa Samaria. No? Kaya nga mga kapatid, it doesn't make sense. Minsan kasi, sa mga buhay natin mga kapatid, nandun na tayo sa comfort zone natin eh. Palagi na natin ginagawa yan. Pastor, ang tagal ko ng officer, dito ako yung 40 ko, dito ko nakikita yung aming strength eh. Pero out of the sudden mga kapatid, darating po ang panahon na may papagawa sa atin ng Diyos. At meron po siyang plano. May plano po siya. And kapag po tayo sumunod mga kapatid, He already prepared everything. Yun po ang maganda sa Diyos mga kapatid, kapag tayo sumunod, planchado na yan. Ang problema lang kasi talaga, mahirap para sa atin sumunod. No, lalo kapag hindi swak sa atin, ayaw natin. No? Kapag hindi okay sa schedule natin, talagang mahirap mga kapatid. Pero we must obey. No? Yun lang naman kasi. Minsan, ang dami natin iniisip na magiging problema, hindi pa natin ginagawa yan kasi yung mga sakit natin. Pero kapag palanado na tayo, sumunod na tayo, makikita natin, God has already prepared everything. No? At ito yung makikita natin dito sa buhay ni Felipe. No? So mga kapatid, magiging effective lang po tayo kung talagang susunod po tayo. No? Ang problema kasi ito, paano ba tayo magiging sensitive doon sa leading ng Holy Spirit? Kasi minsan, hindi kasi natin alam talaga kung paano sundin ang Diyos. Ang madalas kasi natin nakikita is yung ating sarili. Kahit ano yan, mga kapatid, in every ministry, in every aspect of our lives, in every aspect ng ating pagiging mananampalataya, lagi natin ginajustify yung sarili natin. No, minsan, kasi ito lang yung kaya ko, maintindihan niya ng Lord. Sana, alam ko, naiintindihan naman. Laging ganun. No? Hindi pa tayo sumusunod, inaabogado na natin agad yung sarili natin. Nakita niyo ba yun? Kasi hindi ako ganun kaalam. Sinubukan mo na ba? Pinagtuturo ka ng o may opening na ganitong ministry. Sinubukan mo na ba? Diba? Minsan kasi, hindi pa natin sinusubukan, ginajustify na natin. At kahit doon sa ating mga giving, yung pagbibigay natin, ano man yan, time, talents, treasure, hindi natin maibigay, ginajustify natin yung sarili natin, pero sinubukan na ba natin? So mga kapatid, magiging effective lamang po talaga yung pagsunod kung gagawin po natin without hesitation. Tandaan po natin, ang pagsunod po is absolute. No? Walang kalahating pagsunod, walang konting pagsunod lang. Tandaan po natin yan. Yung pagsunod, talagang sumunod ka. No? Ang bawa, sinabi ng ano-ano, linisin mong mabuti. Malinis na No? Dinilinis mo konti. Meron pala siyang nakitang spot doon na gusto niya na yun ang malinis. Hindi mo sumunod ka, nilinis mo nga. No, pero hindi ka sumunod talaga yung gusto niyang paraan. No? Yun kasi ang problema Sumusunod tayo sa gusto lang nating paraan. Hindi sa paraan na gusto ng Diyos. Amen? At pagdating dito mga kapatid, ang gusto ng Diyos, yung pagsunod ng 100% absolute. Yung the way He wanted, no? Where, no? Yung kanyang paraan. So, yun po ang dapat nating maunawaan when we talk about obedience. Pangalawa, another characteristic on how to be an effective witness is remember that the gospel is for all men. Para po sa lahat. Kung makikita natin doon, sabi, pumunta doon si Felipe, samantala isang eunuch. Alam niyo ba yung eunuch? Baka eunuch ako ng eunuch dito, hindi niyo alam kung ano yung eunuch. Ha? Yung eunuch, no?
panahon ng ancient Egypt, yung mga kinakapon, alam niyo yun, sila yung mga nagsisilbi sa mga reyna. No? Dahil bakit sila kinakapon? Kasi nga para wala na silang magkaroon ng sexual attraction o hindi magkaroon ng problema. No? Kasi naalala niyo yung panahon ni Joseph, di ba sinidus siya nung asawa ng Pero. No? Kaya yung mga, buti na lang, itong si Joseph nagtatakbo. Diba? Paano kung hindi? Diba? So, lahat ng naglilingkod sa reyna nung kinakapon. So, kahit anong sidus nitong kahit gusto nung yuno, wala siyang magagawa. Wala na siyang wala siyang testicle na. No? Sorry na lang. No? So, yun yung main idea. No? Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kinakapon sila. May mga yuno din na sila yung na-assign. No? So, ito pong yunok na binabanggit dito, ito po ay yunok na hindi ito simpleng taga-silbi lang. No, hindi ito taga-silbi lang ng reyna. Kung hindi, ito po mga kapatid ay, ang sabi dito, pumunta nga si Felipe samantalang isang yunok na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman. No, officer po ito, no, treasurer. No, ingat yaman ng Candice. Sa English yung sa translation English. So, ang Candice po, ito po ay title. No? Hindi po yung parang pero ang title ng Candice. No? At ito, yung reyna ng Ethiopia. So, ingat yaman ito ng reyna ng Ethiopia. Imagine. No? So, sa Ethiopia, ito ay meron din silang tradisyon na hindi yung mga reyna at yung mga hari, hindi sila nagro-rule. No? Nagre-reign sila. Alam niyo ba kaibahan ng reign sa rule? No? Ha? Nag-ahari lang, pero hindi nagpapalakad. So, parang hirap yun eh. No? Tumingin kayo sa asawa niyo, maintindihan niyo yan. No? No? Sino ang hari ng tahanan? No? Ang lalaki. No. Sino ang ulo? Ang lalaki. Sino ang leeg? Ang babae. Ang leeg ang nagpapagalaw sa ulo. No, naintindihan niyo na? No. So, ganoon, no? Ganoon yung sitwasyon doon, no? Yung mga yuno, sila yung mga nagpapalakad, no? Under sila nung mga reyna. No. So, yun yung title. So, yung karwahe na yun, mga kapatid, hindi yun yung karwahe na dalawa gulong. No. Ano to? Encourage to. No. Na maraming alala yan. No? Dahan-dahan yung lumalakad. No? Dahan-dahan yung maandar. No. So, dito makikita natin, mga kapatid, no, na sinabi ng banal na espiritu, ng angel of God na pumunta ka doon at ito nga, para dito sa yunok. No? So, makita natin dito, mga kapatid, the gospel is for all men. No? Nakita yunok, taga-Ethiopia. Diba? Hentil. No? So, dito, mga kapatid, nagsisimula na talaga yung evangelization, no? Para sa lahat. Kasi, alam niyo naman, nung unang dumating ang ating Panginoon. No? Diba, ang kingdom, no, ang kingdom message ng Diyos ay para sa mga Hudyo. Oh? Pero nung namatay siya, doon na nag-spread na ang gospel is for all men. Kaya nga, mga kapatid, ano yung sabi ko sa John 3:16? Whosoever. Oh? Wala kang pinipili yan. Kung sino man ang manampalataya. No? Hindi po, ang gospel po hindi para sa Pilipino lang, hindi para sa puti, hindi para sa itim, lahat po yan. Ano mang lahi. So, makikita po natin dito, mga kapatid, even though na itong tao ito ay pinunok. Di ba minsan kasi, ang problema ito yung nai-intimidate tayo minsan mag-share. Lalo pag may pera. No? So, pastor, parang maganda pa yata ang buhay niya sa akin, tapos mag-share ako. Ang hirap naman. Sabi na, parang namang sino ba ako para mag-share dito? Di ba? Ito isang pinuno. No? Pero mga kapatid, ang nakikita natin dapat dito, no, na
It is for everybody. Yung opportunity na makapag-share. Kaya nga, alam niyo, pag tayo, halimbawa, yung nakakapanood madalas ngayon sa social media, nakakatuwa, minsan yung makikita nyo yung mga sikat na celebrity, nagpapatotoo sila. Diba? Kamakailan lang nakita ko yung si Daniela Soto. Nagsishare na rin siya. No? Noon, si Manny Pacquiao, madalas niya talagang pinoproclaim yung kanyang faith na siya ay Christian. Mga kapatid, kung wala pong mga nag-share dyan, paano kung makakakilala yung mga tao na ito? Kaya nga mga kapatid, alam niyo ba, mas maganda na sila yung ma-share yung mga sikat na tao eh. Kasi, mas pakinggan sila, di ba? Hindi niyo ba nakita yung mga ordinaryong tao kapag ang mga, bawa si Manny Pacquiao ang nagsasalita? Diba? Yung mga kahit sinong ordinaryong tao, maiinggan niya, makikinig. Kasi Manny Pacquiao yun eh. Yung artista yan, no? O kaya, sikat na artista no, na nag-share. No? Mas pinakikinggan. Saan nga? Mas pakikinggan talaga yan kaysa sa mga Pasko eh. Di ba? Yung mga sikat na tao na born again na nag-share, mas pinakikinggan sila. Kaysa dun sa mga pastor na talaga na kahit magpaulit-ulit eh, hindi pinapansin. No? Kaya mga kapatid, take the opportunity. No? The gospel is for all men. Kaya nga, wag po tayong, wag natin ismulin yung ating mga sarili na minsan, may mga, lalo kung meron tayong mga kaibigan na mas mayayaman kaysa sa atin. No? Malayo na yung narating nila, pero isa na lang ang kulang. No? Nasa kanila na ang lahat, pero wala pa si Kristo sa kanila. No? Na tayo, hindi man tayo ganun kayaman, maayos tayo, pero nasa atin ang Panginoon, minsan nahihiya tayo i-share. Kasi nga, ang ganda ng buhay niya, pero mga kapatid, hindi natin alam, tayo pala yung hinihintay. Tayo pala yung dapat gagamitin ng ating Panginoon. Wag natin isipin na pipiliin lang natin yung mga sishare. Ito medyo madali na siguro ito. Ito na lang yung sishare ko. So, mga kapatid, dito sa ipinakita sa atin, sa istorya ni Philip, hindi siya nahiya. Hindi siya nahiya dito, even though na ito ay mayaman, ito ay pinuno. Nung sinabi ng ating Panginoon, ng Espiritu ng ating Panginoon, he obeyed, and hindi niya inisip kung ano yung kalagayan. Dahil alam niya na ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao. Pangatlo, so alin po ito? So dito po tayo sa pangatlo lamang. Tutuloy natin ito next Sunday. So, the third characteristic for effective witness, mga kapatid, is witness enthusiastically. Yung mga lumaki sa church, alam nyo ba na, I am alive, okay? Ano ba yan? Enthusiastic, yung alam ko eh. Kasi brother yung natatawa kasi iinip ko, sigurado pinakakanta sa kanila ito. No? Yung may enthusiastic. No, bakit? No? Kailangan may seal, kailangan may sigla. No? So in verse 29, ang sabi, sabayan mo ang sasakyan yun. No? So alam, dun pa lang, nung nandun na siya sa pagkakataon yun, hindi niya alam talaga kung sino yung imimit niya. So sabayan mo ang sasakyan yung utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya ano yung reaksyon ni Felipe? Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. No? Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? No? So nakita natin yung patakbo. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Full of energy. No, wala siyang sinayang na sandali kahit ito. Alam niyo mga kapatid, yung karwahe hindi ito mabilis na tumatakbo. Disyerto yun. Hindi sila makakaandar ng mabilis. Saka wala pang mga off-road na gulong nun. No? Yung malalaking gulong na off-road na tumatakbo ng matindi, mabagal ang takbo nun. Pero sa kabila ng mabagal ang takbo ng karwahe, patakbo si Felipe kahit maglakad lang aabutan niya yun. Pero patakbo siya. Bakit mga kapatid? Kasi he is eager. Full of enthusiastic siya. Meron siyang seal na ma-share yung doon sa maibahagi doon sa yunok yung salita
salita. No? So mga kapatid, napakahalaga po nito. Alam niyo ba, ang bawat mananampalataya, parang yung nagtitinda ng special offer. Alam niyo ba yun? Na-experience nyo na ba yan sa Pilipinas? Yung mga nasa Pilipinas. Ma'am, sir, special offer po. Kumakatok, di ba? May nakita na ba kayo? Ma'am, sir, special offer po. Di ba pag ganun ka lang, hindi nyo na magbubuksan ng pinto. No? Minsan ganyan eh, no? Alam mo kapatid, may sasabihin ako sa iyo. I-share ko lang si Jesus. Kahit nga ako pagod, marami akong problema. Minsan, hindi ko pa nga alam kung ligtas ako, pero kailangan ko kasi sabihin sa ito. So, i-share ko si Jesus. No? Yung malungkot na malungkot ka, pero parang, dahil kasi sabi sa, mandato ko. Magawa ko lang itong, obligasyon nito. Alam niyo, yung imbis na ikaw ay masayang-masaya na sinasabi mo kung paano ka binago ng Diyos, no? Parang ikaw yung kailangan sharean. No? Kaya nga mga kapatid, ang produkto po di ba? Pag ikaw may binibenta, yung wala ka dito no? Yung pag nagbebenta ng mga kondo, nagbebenta ng di ba? Kasi, alam mo sis, kumuha ako May kondo din ako dyan. Kaya maganda talaga dyan. Kasi, hindi kita niluluko kasi ako mismo, kumuha ko dito. Maganda ng lugar na to. Di ba? Anong ibig sabihin? Convince ka. Solve ka. Ang problema minsan kasi talagang nahihirapan tayong magbahagi ng salita ng Diyos kasi parang sa buhay natin, hindi tayo convinced. Pastor, kasi ang takil ko ng mananampalataya, ba't kasi parang ganito lang ako? Tapos, namumblema tayo. No? Mga kapatid, hindi po ako nagsasalta dahil pastor, pareho-pareho tayo dito. Kung ito ay witness din po ng lahat ito. Kaya ako bumaba sa pulpito to show you that problema natin lahat ito. Na dumadating talaga yung pagkakataon na napakahirap i-share ng salita ng Diyos, napakahirap mag-witness kung dumarating sa buhay mo na ikaw yung taon ka din. Pero mga kapatid, kaya nga, kailangan natin manatili. Kailangan natin magpalakas. Kailangan natin minsan makumpis. No, hindi nyo kailangan marami kayong alam. Ang kailangan nyo makita yung personal experience. Dati ako ay bulag. Dati ako ay bini. Pipi. Ngayon ako ay nakapagsasalita, nakakakita, nakarinig. Solve ba tayo sa ginawa ni Kristo sa buhay mo? Kasi mga kapatid, hindi natin magagawa magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi tayo solve. Kung walang pagbabago sa buhay natin, hindi natin magagawa pagbahagi ng salita ng Diyos. So, kailangan natin ito mga kapatid to be convinced. Minsan kasi, baka mamaya makita pa lang tayo, bawa nung naisip ko lang, mamaya mag-share tayo doon sa ating medical mission. Malungkot tayo. Para tayo ginagad sa kalamansi. Maasim ang mga mukha. Sasabihin nyo, ayoko na nga dyan. Sabi niya, ano bang kaibahan? Masaya pa yata buhay ko sa'yo. Diba? Dapat kasi ganun Mga kapatid, tandaan natin, bilang mga mananampalataya, makita natin yung kaibahan natin. Na sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng mga nangyayari, how do we handle life? At yun yung gusto natin ibahagi sa iba kasi kung miserable lang din naman yung buhay natin, hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, ba't pa natin isishare ang Diyos? Ba't pa natin isishare si Kristo? Baka mamaya kahit hindi pa naman ng palataya yun, mas maayos yung buhay niya. Hindi siya namumblema, hindi siya na-stress. Tapos tayo bilang mananampalataya, na-stress tayo lagi.
So, ganun yun mga kapatid. Kailangan natin ma-convince mismo the change in our life. Kasi without the change, without the difference, we cannot share the Word of God, mga kapatid. Minsan nga, naisip ko, are we ready? No? Naaangkop ba yung tema natin doon sa kalagayan natin ngayon? Pero mga kapatid, alam ko, no, ang bawat isang naririto, no, ang kailangan lang natin is push. Hindi ako naniniwala na ang mga naririto, ang mga nasa church natin ay hindi equipped. Matatagal na po tayong mananampalataya, mga kapatid. Marami na po tayong narinig. Marami na po tayong napag-aralan. Ang kailangan natin, mga kapatid, is to get out of our comfort zone. Yes, may mga bago tayo. Pero I'm not talking about dun sa mga bago. I'm talking to those people na haligi ng church na ito. Yung matatagal na narito, yung mga officers ng mga church. Ang Thursday group, lalo na. No? So mga kapatid, we must witness enthusiastically. Napakahalaga po yan. Paano po sila bibili ng ating produkto? Paano po sila makukonvince na maganda yung shampoo tinitinda natin? Kung nagtitinda tayo ng shampoo, no? Titinda ka ng shampoo pero kalbuka. Hindi pwede yun. No? Tinda ka ng shampoo yung mahaba ang hair, makintab. No? Kung nagtitinda ka ng shampoo anti-purpura, wala ka dapat balakubak. No? Di ba? Ganun dapat, mga kapatid. So, ang lahat yan, mga kapatid, ay mga effective characteristic, obedience to the Holy Spirit, remember that the gospel is for all, and we must witness enthusiastically. At yung pang-apat, pastor, akala ko ba, hindi natin itutuloy yan. Sasabihin ko lang yung pang-apat. Ang pang-apat is make contact. No? At ito yung kailangan natin. Make contact. Yung magsimula sa atin, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi lalapit yan. Sa mga kapitbahay natin, dito tayo magtatapos. May mga matatagal na tayong kapitbahay, nakikita tayo. Pag-araw ng linggo, maayos ang ating mga damit, no? At alam nila na pupunta tayo ng church, mga kapatid. Tandaan po natin, kahit mabili natin yung bahay na yan, 20 years na tayo yan sa palasyo na yan, hindi po yan kakatok sa atin. At sasabihin, alam mo kapatid, ang tagal na kitang nakikita, nagpupunta ka ng church, no? Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano maligtas? Hindi po nila gagawin yan. Tayo ang gagawa ng paraan. So, we must make contact. So, mga kapatid, patuloy po tayo, no? Na emerge ng ating mga sarili. Patuloy tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. At yun po is to share the word. So mga kapatid, ito po yung part 1 ng ating message. And may God bless us